Imagine mo, Jinggoy, 2012 yung pinag-uusapan natin papel, ikaw natutulog ka sa kangkungang dugyot. Jutang Ginemes yun, lumalamon kayo sa pera ng bayan. You know, ang tatay mo convicted, ikaw convicted. The heck? Anong klaseng utak meron ka, Jinggoy? Wala ka palang alam eh. Hindi mo ginawa ang homework mo bilang isang senador. Pumunta ka doon na para kang nagpabida-bida, yung pala ang alaman ng utak mo, lumot. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Etong jutang Ginemes na si Jinggoy Estrada, ang kapal ng jutang. Ay nako, Dodong, ikaw convicted ka sa bribery. Okay, yung way of your questioning, unang-una, pinakita mo sa taong bayan na VO ka, VOVO. You know what? Pumunta ka dun sa Senate na hindi mo ginawa yung homework mo. Ano ang sabi mo kay Morales? Oh, sino dinadamay-damay mong tao dito? Oh, nisindak mo. Ganyan-ganyan. Siya nga ka pala ito, the highest level. Putang ina, sabi ko, alam mo, pwede tayong palitan to mga jutang Ginemes. Saan ka nakakakitang senador na magsasabi doon, mag-intimidate ka sa tao? Wala kang alam. Kung wala kang alam sa Senate hearing, dapat nag-review ka. Hindi niya idinawit si Marcos Jr. at saka si Maricel na best actress doon. Jinggoy, makinig ka, Junggoy. Okay? Anong sinasabi mo na dinadawit ni Morales? Ay nako, talagang bugo to the highest level. Ang sinasabi nga niya, 'di ba, palibasa, wala nga kayong alam eh. Gusto niyo yung kumamkam ng pera eh. You're not there para pagsilbihan ng taong bayan, kundi para senador ako, powerful ako, meron akong budget, chuchuchucho. Nakita niyo, hindi show nga ang bayan. I think ilan ang nanood sa SM9? 34? 40? Okay. Ang sinasabi ni Jinggoy na kinisira niya yung hinalungkat niya yung mga dismissal ni Morales, Maybe later on is tanungin natin si Morales pag na-interview natin siya. Okay, here's the thing, pating. Sabi, nagdadamay ka ng mga tao dito. Obviously, may pinagtatakpan ka. Wala siyang dinamay. Kung ginamit mo lang yung utak mo, yung utak mong kasinlaki ng tungaw, dapat nalaman mo na siya ay napasalang lang doon dahil in-expose ko ang pre-op at operation to operate. May cover yon. It just so happened na na-identify niya later on, di ba, na siya yung pumirma doon. So, hindi siya nagdamay na all of a sudden, dinamay niya si Marcos na bangag. Imagine mo, Jinggoy, 2012 yung pinag-uusapan natin papel, ikaw natutulog ka sa kangkungang dugyot. My God! Paano ka naging senador? Nagbumili ka rin ba ng boto sa Smartmatic? I'm just asking. Jutang Ginemes yun, lumalamon kayo sa pera ng bayan. Ang tatay mo convicted, ikaw convicted. The heck? Na mag-character assassinate ka? My gulay. Obviously, hindi ka man lang nagtanong tungkol sa pagkasangkot ni Marcos Jr. doon sa bangag-bangag niyang polboron. Kitang-kita sa taong bayan, hindi nyo pagsisinungaling ang taong bayan, mga bugo. Mga palangga? Anong klaseng utak meron ka, Jinggoy? Wala ka palang alam eh. Hindi mo ginawa ang homework mo bilang isang senador. Pumunta ka doon na para kang nagpabida-bida, yung pala ang alaman ng utak mo, lumot. My God, magagalit kayo? Sa sentimiento namin, Marlica, nang bastos, pambabastos ba yun? Kayo nang bastos ng bawat karapatan ng tao. Ang issue doon, hindi ang ni Morales, ang kanyang, yung mga dismiss, ek, na na-dismiss naman yung mga kaso-kaso na yun. Kung yun pala ang pagbabasihan natin, dignidad. May dignidad ka, Jinggoy? Convicted ka eh. Kung hindi makapal ang mukha mo, hindi ka na nga tumakbo eh. Dahil nakasuhan ka ng plunder. Kaso makapal ang mukha mo, kasing kapal ng mundo. Yawa kayo. Ay, nako.
Mga giatay, akala nyo siguro tanga-taong bayan, pupunta ka, hindi ka gumawa ng homework mo, bidabidahan ka, sisirain mo yung testigo. Kung gusto nyo siraan, edi sira, ikaw mismo sira ka na eh. Putang ina, ay pamilya mo, di ba? Inano lang nga eh, pinardon nga lang yung tatay mo eh. O sige nga, kung pag-usapan natin yung credibilidad nitong ni Morales, sino may credibilidad? Siya, yung mga kinaso sa kanya, dismiss. Ikaw, convicted. Ano 'yon? Sino may kredibilidad? Yung nagtatanong na convicted sa bribery o itong si Morales na kinasuhan ng patong-patong na mga yawa diyan sa PDEA na mga tiwali na ano naman siya na dismiss naman. O sige nga. My God. Oh. Ngayon, ano mga chika-chika? So obviously si Jinggoy Estrada ay tinanong ko nga doon sa nabayaran ka na rin ba? Tingnan niyo. Ano, nasungal na lang ka na ba ni Lisa? Ano yung mga ujutak nyo, mga jutak tungaw? Oh, dali lang. By the way, yung Facebook Marlica Network ko, nakikita ko siya. Sa akin, hindi siya unpublished, sa inyo lang. Okay? Gusto ko lang sabihin sa inyo. We'll deal about that later. Ijugjugin muna natin, boljakin muna natin mga yawa na ito. Ngayon, ano yung mga in-air doon? Okay, mag-comment kayo dyan kasi sabay-sabay naman tayong nanood, di sabay-sabay tayong magkomento ng bonggang-bongga. Oh, nagtatanong, okay? Kaya nga ang tanong ko sa kanya, ano tawag dito? Nasungal na lang na nga ba siya? Galit na galit si Maharlika, oh. Jutang Genemis. Di ba? Ang layo-layo ng issue ng pagtatanong ni Jinggoy. Alright? Bakit nung tinanong mo si Francia, yung Director Francia, bakit ikaw, Jinggoy Estrada, bakit hindi mo siya sinugsigaw-sigawan? Ano, Morales? Huwag kang ano-ano dito. Bakit kay Francia, sa mga taga-PDEA, ang bait-bait mo? Kaya nga, bakit kinausap ka ba ni Lisa? Sinungal-ngalan ba? Kasi kung ganyan ang attitude mo, yung demeanor mo, misdemeanor, kung ganyan ang personality mo, hindi lang dapat kay Morales ganon. Dapat gigisahin mo rin si Francia at ang mga kada-PDEA. Pero obviously, sa mata ng taong bayan, ang utak mo, lumot. My God! Lumot, nilulumot. Akalain mo pupunta ka sa Senate hearing, wala kang alam. Ay buti-buti na lang itong si Grace po, nag-speech lang doon, character assassination din ang kanyang binabanat, kino-question din niya. Obviously, pare-pareho lang, tas lumayas na. Si Escudero, nagpakita lang din doon, siguro nagalit din, ay natatakot din siya, kasi nga, yun na, actually, wala, Escudero, pinangalanan natin, nag-speech lang doon, kino-question niya din at dapat daw yung paglilik ng mga dokumento, wala ring kwenta. Si Robin Padilla, anong ginawa doon? Umupo lang. Bakit walang sagot? Walang tanong. Walang interpellation. Si Bato lang ang nandoon. Kaya pasalamat pa rin tayo kay Bato. Litong-lito na si Bato. Litong-lito na. Giatay. Pero in fairness, okay, tignan natin. Mga palangga. Saan tayo papasok? Kay Maricel. Okay? Verbal ng diarrhea takot lahat ng senador, sabi ni MC Adrian Bentolar. Oo nga, mga palangga. Okay, si Derek Torres, Marcel Soriano, reyna ng sinungaling. Okay, si Robin Padilla, suporta kay Terry. Si Abinimang, tama, Jinggoy, garaming galit na galit sa'yo. Si Bongo, wala. Umiiwas pusoy di ba si Bongo? Si Robin Padilla, wala rin. Ano to? So nakikita nyo, again, pasalamat para tayo kay Bato. But here's my pating. Forward tayo kay Maricel Soriano. Ang tanong kay Maricel Soriano, okay, nasa tingin mo, ang question sa kanya, nasa tingin mo ba makatotohanan yung mga lumabas na mga dokumento, yun na, inilabas ko. Ang sinasabi ni Maricel, Your Honor, wala po ako kinalaman doon. Ganon siya doon, talagang best actress talaga. Nung una, sabi ko, akala ko magiging super inday din. Ang sabi ng mga nagko-comment, super bangag inday. Binaby si Maricel, sabi ni Teklo at Lottie Vlog. Exactly. Ang sabi niya, wala po akong alam doon. Ang sabi ni Senator Bato, ito ba, itong condominium na ito, dito ka ba na ito ba parang, na-admit mo na ito ay condo mo. Sabi niya, opo, nung 2012 pa, ganyan. Tapos sabi ni Senator Bato, ito lang I have to be honest, Senator Bato. Okay?
Hindi porket nagpapasalamat kami sa I have to be honest sa aking opinion. Ayoko dahil natuwa ako sa iyo dahil nag-open ka ng ganitong investigation. Pero here's the thing. Sabi mo, oh, salamat ma'am. Kasi mukhang ano ka eh. Mukhang kahit hindi maganda yung pakiramdam mo, nandito ka, ganyan-ganyan. Pasalamat pa rin kami, dadadadada. Oh, kinonfirm, ito ba, itong 46C, ito na to, itong nakalagay sa pre-op na to, ikaw ba ang owner nito? Ang sabi ni Maricel, yes, or your honor. Pero hindi ko na po matandaan kung kaanong buwan, di ba? Kung anong buwan niya binenta yung property na yun. Hanggang noong 2012 daw ay ibinenta niya, dadadadada. Tapos sabi ni, ni Bato, hingi tayo ng record sa ng deed of sale. You know, actually, madali lang naman yun kung gugustuhin lahat eh. Dapat nga, nung first hearing, nung nagpa-summon sila, pinaghahanap na nila to. Kung kayo ay ginawa nyo yung due diligence, yung mga nasa likod, mga staff ni Bato, lahat dyan sa committee na yan, dapat, actually, nakatipid na yung taong bayan eh. Lahat, pinagkukuha nyo na itong mga dokumentong ito, hindi. Pag sunod hearing, ipatawag na naman. Hearing, ipatawag na naman. But anyway, going back dito kay Maricel. O, ang sabi ni Senator Bato, itong dalawang helpers na ito na nag-akusa sa'yo na nag-cocaine ka o nagpupulburon ka. Ay, sabi niya, hindi daw totoo. Okay, fine. Hindi naman natin siya mapipilit. Magsasabi siya ng totoo or not. Oh, tapos sabi naman, ito lang ang very alarming to me, ano? Sabi ni Senator Bato, okay, nandito tayo to set the record straight. To set the record straight. Meaning, sa statement ni Maricel, wala nang cross-exam? Yun ba yun? Correct me if I'm wrong, mga palangga. Si Maricel Soriano, na na parang gumaganon-ganon na doon, mga palangga, kulang na lang, awardan nga ng Best Actress, sabi ni Pebbles Salakera, mga palangga, siya ay nagsasabi ng katotohanan. At ang sabi ni Maricel, yung akusasyon daw, binanggit din pala ni Senator Bato, totoo ba ito na yung akusasyon sa'yo ng dalawang helper mo na binugbog mo at inakusahan ka na nagko-cocaine, dadadadada. Ang sabi nga ni Maricel, hindi daw totoo. Paano daw niya bubugbugin yun? Dalawa sila. Kahit 10 sila, kaya mong bugbugin yun kung gusto mo, lalo na kung bangag ka. That's not an excuse. We are smart people here. But my pating, itsusin na ng mga giatay na ito. Sir, Senator Bato, actually nakakaawa si Senator Bato din, kasi nakatutok sa niya. Ang tamang questioning, kung ako ang nandoon, Miss Maricel Soriano, dahil sabi ni Senator Bato, naniniwala siya na authenticate niya na totoo itong pinalabas nating pre-op at authority to operate. Miss Maricel Soriano, nakalagay ka dito sa pre-op and authority to op kasama ni Marcos Jr. Parang ayaw niyang bagitin ng pangalan ni Bongbong Marcos. Bangag. Putang ina. Okay, go. Ganon.